Hi Leo, what you doing? Alamin natin ngayon ang iyong near past, present at ang iyong near future. One more. Leo, na-drain ka, nawala ng pag-asa, dumaan ka sa mahihirap na sitwasyon. Ikaw ay nakaramdam ng pagod, lalong-lalo na sa iyong mga responsibilidad. Naramdaman mo yung hirap na hirap, Leo. Naramdaman mo na ikaw ay biktima dahil sa iyong mga naging sitwasyon. Ganon din pagdating sa mga relasyon, nag-focus sa mga negative. Nawalan ng spark, nawalan ng tamis ang iyong relasyon. Merong mga nawalan ng gana, dahil sa mga naging problema sa mga nakalipas na relasyon. Ganon din sa mga single, naramdaman mo ang kalungkutan, nawalan ka ng pag-asa sa plano ng universe para sa iyo. May nawalan o nainip sa karir, nakaramdam ka na walang progress, na-stuck ka sa iyong iniisip, nag-focus sa mga hindi magagandang inaalaala, di ka rin naging masaya sa mga pagbabago ng iyong karir. May nagsayang ng mga kakayahan, ng talento. Ganon din pagdating sa iyong pinansyal. Sobrang stress ang pinagdaanan mo. May mga nag-struggle din dahil mga binaliwala. Dumaan ka sa mga major challenges, kaya nawalan ka ng focus. May mga hindi natuloy na mga plano. Dumami ang iyong trabaho, ngunit hindi mo nakikita ang progress na siyang nakapagpahina sa iyo ng lakas. Naapektuhan ang iyong abilidad, naging irritable, naging mainitin ang ulo, nag-struggle ka para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya. Ganon din pagdating sa iyong salary, na siyang naging dahilan ng iyong stress, sa iyong mga utang, kung paano makakabayad. Kahit na ano pang naging issue, meron din hindi nag-ingat sa kalusugan, kaya siyang naging dahilan ng iyong mga nararamdaman. Maaring may nakapagpalakas sa iyo o may nag-advise, may nakatulong sa iyo na isang matured na lalaki. Dahil dyan may mga nakapagpatuloy sa trabaho, binigyan ka ng opportunity, nakakuha ka ng protekta sa isang father figure. Masasabi nating meron siya pagdating sa pera. Business-minded, powerful, at higit sa lahat protector. Bagamat matigas din ang kanyang ulo. Welcome back, sinasabi ng iyong kasulukuyan na sitwasyon. Kaya naman kinakailangan mo pang dagdagan ang iyong pagiging positibo. Nakikita rin dito yung kapatawaran, pagle-let go sa mga taong toxic. Kung ikaw ay nakaranas ng mga scandals, nakikita dito ang mga taong makakasalamuha mo ay yung mga taong makakatanggap sa iyo kung ano ikaw, Leo. Unti-unti ka rin makaka-recover sa mga nawala sa iyo, lalong-lalo na pagdating sa iyong pinansyal. At pagdating sa kalusugan, maaaring may dumaan sa mga treatments, diagnose, at sa pagkakataong ito, maging practical, Leo. Basta ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Pag-aralan mo na huwag pansinin ang mga chismis o hindi magagandang sinasabi tungkol sa iyo. At kung magkakaroon ng mga pagtatalo-talo, maging maingat sa mga sasabihin. Pag-isipan muna ang mga bibitawang salita. Nakikita naman dito na magkakaroon ng clarity kung ano ang mga sinasabi o mga naririnig mong hindi mabuti. Nakikita naman sa iyong kasulukuyan ng isang mother figure na demanding, bully, unfriendly ang taong ito, selosa, unfaithful, troublemaker. Ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili, kulang siya sa mga magagandang paniniwala. Kaya maaaring siya ang isa sa magiging dahilan kung bakit magiging paulit-ulit ang mga pangyayari, kung bakit mawawalan ka ng gana, bakit mawawalan ka muli ng kumpiyansa sa iyong sarili. Nakikita rin dito ang mga katamaran, pangungutang, ang pagiging materialistic, o maaaring ang iyong person ay nagsasuffer o nawawalan ng kumpiyansa sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahan. Nakikita dito na maaari kayong mapagod ng iyong person sa inyong relasyon.
which is not good for your relationship. At sa kasulukuyan, hindi maganda ang timing kung nagpaplano ng magkaanak or mag-ingat sa makikilalang manloloko at mataas ang tingin sa sarili. Para naman sa mga single, nakikita dito na hindi ka pa ready na makakilala ng bago. Nawawalan ka rin ng tiwala sa iyong sarili. Leo, try to set yourself goals. Ang mga priorities mo, kung ano talaga ang gusto mong ma-achieve. Dahil maaaring sa kasulukuyan, makaranas ka o ma-experience mo na maboard ka sa iyong trabaho. Sa mga nag-apply ng bagong trabaho o promotion, maaaring mawala ng gana. Maaaring maging unsuccessful ang iyong mga application. At para naman sa mga may business, malaki man yan o maliit, babaan mo ang iyong standard. Maging maingat, ingatan ang iyong reputation. At para naman sa mga kumukuha ng edukasyon, winawarningan ka na mag-focus ka sa iyong exam. Kinakailangan ng iyong effort, Leo. At para naman sa mga workaholic, try to keep the balance. Ang lahat ng sobra ay masama. I-enjoy mo lang at bigyan mo ng time ang iyong sarili. Umiwas na rin sa mga nag-aalok sa iyo, lalong-lalo na pagdating sa mga pautang. Maaaring mabiktima o may scam ka. Ipinapakita rin dito ang pagiging sobrang materialistic, Leo. May kinakailangan din mag-ingat pagdating sa kalusugan. Maaaring ang iyong energy level ay bumaba. Maging matalino na lamang, Leo, lalong-lalo na dito sa older o mature female na ito. Itong babaeng ito ay mentor or someone who offers you guidance, pero sumusobra na siya. Lumalampas na siya sa limitasyon. O maaaring ikaw ito, Leo. Nararamdaman mo na yung force o pinupuwersa ka na. Paniwalaan mo lang ang kanyang mga paniniwala. O maaaring pinagpapraktisan ka niya. Kaya naman, Leo, may kakayahan ka, may sarili kang paniniwala. Gawin mo kung ano yung sa alam mo ay makakabuti para sa iyo, sa iyong journey. Huwag mong pabayaan na may kumontrol sa iyo, Leo. O maaaring maging kabaligtaran, Leo. Huwag kang mamwersa sa ibang tao. Huwag mong ipilit ang mga paniniwala mo. Huwag mong kontrolin ang hindi mo na dapat kontrolin. Dahil dyan madidiscover mo ang iyong motivation. Magkakaroon ka ng mental clarity. Huwag mong pabayaan na kontrolin ka ng mga bad habits mo. At be careful sa mga aksidente, Leo. Eight of Wands na reverse. Bad timing. Sa selebrasyon, maaaring may magbalik, maaaring magkaroon ng delayed or cancellation ang travel. Kung may mga plano, matutuloy naman pero malilate lamang. O maaaring may mapalampas na mga opportunities. Maaaring may hindi matapos na business o sinisimulang plano. At maaari ding natatalo ka ng iyong negative energy. Naandyan na yung walang tiyaga, pagiging impulsive, nawawalan ng control, nagpapanik, at nawawalan ng excitement lalo na sa sex or passion. May isang relasyon na hindi nag-grow, hindi nagle-level up, maaaring dahil sa iyo o sa iyong partner, Leo. O pareho kayo. Two of Pentacles at Ace of Pentacles. Maaari naman sinusubukan mo maging balanse, Leo. Ipinapakita rin dito yung pagkakaroon mo ng ups and downs sa buhay. Kaya maging flexible. Sa kasulukuyan, mag-focus ka muna sa isa. Huwag sa napakaraming bagay, huwag mong pagsabay-sabayin. Importante ang may priority kang isa. I-maintain mo ang balance kung kinakailangan. Lumabas ang Four of Swords. Ito ay nagpapahiwatig ng mga anxiety, stress, mental overload. Magpahinga din. Kailangan mo magpahinga, meditation, at malinaw na pagpaplano para sa future. Or dahil sa mga choices mo, nahihirapan ka at nai-stress. Kinakailangan din dito magdesisyon kung mag-i-start ka na ba sa iyong sariling business, nag-iisip na kung magre-resign na ba, magre-retire na, may nag-iisip na lilipat ng ibang trabaho, lilipat ng ibang amo, nahihirapan kang makipagsapalaran. Ipinapaalaala din sa iyo maging maingat sa pagtatransfer ng pera. May mga dumating na opportunities, nahihirapan ka naman magdesisyon.
Kaya naman ipinapakita dito ng 8 of Wands na maaaring may mapalampas ka na magandang opportunities. Kailangan din dito ang importanteng financial decisions. Pero temporary lang naman ang mga problemang ito. May mga opportunities pa na available para sa iyo na siya magiging dahilan ng success mo. At dahil dyan, sinasabi ng iyong near future, dahan-dahan lamang sa pagdedesisyon, pag-isipang mabuti. Dahil nandito ang the moon, sinasabi niya ang tungkol sa iyong sitwasyon. Kailangan paniwalaan mo ang iyong instinct. Pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga nangyayari sa kasulukuyan at sa nakaraan. Iyon ang bigyan mo ng pansin para sa iyong pangarap. Baka may nakakaligtaan kang mga impormasyon o mahahalagang bagay na kailangan mong malaman. Pakawalan mo ang iyong nararamdamang takot, ang iyong mga pag-aalala. Dahil napakalaki ng epekto niyan sa pagiging negative mo. Na siya nagiging dahilan kung bakit ka nagsasuffer. Kung bakit nagkakaroon ka ng mood swing, ng mga insecurities. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, malaki ang epekto ng iyong stress sa iyong menstrual cycle. Mararamdaman mo mag-iiba ang behavior mo, Leo. Kaya wina-warningan ka sa iyong magiging behavior. Sa mga naghihintay ng desisyon, maaari lamang madelay. Huwag mawawalan ng pag-asa. Maaaring may mawalan ng trabaho, mawalan ng tirahan. Maaaring kailanganin mo ang financial support. Nakikita man dito yung mga negative, Leo, nakikita din ang pagkakaroon ng positive. Ang isa sa mga pinoproblema mo ay maaaring magkaroon ng solusyon. At para sa mga ayos o maganda ang takbo ng relasyon, nakikita ang excitement, ang sex and passion magle-level up. At para sa mga single, obsession para sa lihim mong ginugusto. At nakikita rin dito may a-attendan ka ng meeting, lalong-lalo na kung ito ay related sa iyong trabaho, maaaring makatanggap ka ng regalo. Sa iyong near future, Leo, kailangan mo ng pasensya, lalong-lalo na sa mga nababagalan ng progress. Hindi kailangan magmadali bagamat kailangan ng pera. 7 of Cups. Maaaring ikaw ay malito. Hindi mo alam kung alin ang pipiliin mo. Mas lamang sa iyo dito yung iyong imahinasyon. Bagamat marami kang plano, nahihirapan ka sa iyong mga choices. Marami kang wini-wish, Leo. Pero marami kang opportunities. Nakikita yung multiple possibilities. Ang iyong near future ay picking and choosing decisions. Dahil dyan, maaaring mahirapan ka na naman mag-focus. Ang iyong mga imahinasyon ay siyang magagamit mo para matupad ang iyong mga pinapangarap, para magkatotoo o kung ano man yung hinihiling mo para sa future. Pero hindi yan mangyayari kung hindi ka kikilos. Take action to make it happen. Iyan ang sinasabi ng iyong near future. At lumabas ang the world, buti naman ito ay success, Leo. Accomplishment, travel, completion, fulfillment. Napakaganda. The universe is smiling upon you and luck is on your side. Kaya magdesisyon, i-grab mo ang mga opportunities na alam mo para sa iyo. Mga pangarap mo o mga plano mo ay magkakatotoo. Lalong-lalo na sa mga may nagbabalak mag-business, sa gustong magpakasal, sa gustong magkaroon ng anak. Masaya ang resulta. Napakaganda naman nito, Leo. Ang resulta, kaligayahan, kasiyahan, happiness. Iyan ang twist sa iyong near future, Leo. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa sa iyong kasulukuyan na sitwasyon. Ano man ang dumating na mga problema, hindi ka mag-i-stay dyan. I-enjoy mo ang mga magagandang mangyayari sa buhay mo. May makikilala ka na hindi mo na makakalimutan, Leo. At ang nakakatuwa dito, maaari ka pang sumikat lalong-lalo na pagdating sa social media, Leo. Good luck. Okay? Pero wag mong kalilimutan ang mga pinagbabawal, Leo. Lalong-lalo na sa mga investment, sa sugal, hindi magandang timing. Two of Air. Para sa iyo talaga ito, Leo.
Nag-i-struggle ka talaga sa pagdidesisyon. Nagkakaroon ka ng problema sa iyong emosyon, sa iyong nararamdaman. Nagiging komplikado ang iyong iniisip sa iyong nararamdaman. Kaya naman hindi ka makapag-move. Kaya yung iba sa inyo hindi na lamang nagdidesisyon. Pero sa isip mo kaya mong gawin, natatakot ka lamang. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig para ikaw ay makapagdesisyon. Yung iba naman sa inyo, sobrang mag-analyze, over-analyzing sa sitwasyon. Kaya urong-sulong, hindi makapagdesisyon. Dahil dyan pinagdududahan mo ang iyong sarili, ang iyong kakayahan. Step into the sacred. Siya din ang lumabas sa iyo. Simulan mong manalangin at sa mga nagiging experience natin sa buhay, ang panalangin ang nagiging daan para tayo ay mapalapit sa Poong May Kapal. At ito talaga ang nakuha mo, Leo. Nakakatuwa naman. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin. Sana ganon ka rin, Leo. Okay? At mapunta naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin ang mensahe ng iyong person o ng iyong ex-person. Marami-rami ito, Leo. Kung sa palagay mo ito ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Next. Kasunod. At panghuli. At iyan ang iyong naging pagbasa, Leo. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.